kung may lucky cat sa Leyte. May mistesahing hayop din sa Bulacan na tila raw may dalang swerte kahit madalas makita sa bukid at arawan ang mga kalahi nito. Bihira lang daw kasi maka-spot ng maputing version ng hardworking hayop na ito. Ang karaniwang maitim na kalabaw, may ipuputi pa pala. Yan ang albino carabao. Bihira lang daw ang albino carabao. At isa ang kawander nating si Rodel na maswerteng nabiyayaan nito. Isang dekada na raw niyang kasakasama ang kanyang alagang si Puti. Si Puti, hindi 100% kulay puti. Ang kanyang balat, medyo brownish, pink kung titignan. Hindi hamak na mas maputi sa ordinaryong itim na kalabaw. Hindi natin sinasabi na all albinos is dapat puting-puti. Okay? Pwede yung merong shade siya. Pwedeng parang cream ang kulay niya. Pero merong slightly darker, merong slightly lighter siya. Kasi meron mga types ng albinism. At ayon naman sa veterinariong si Dr. Sean Serrano, hindi rin sinlakas ng ordinaryong itim na kalabaw ang kalabaw na katulad ni Puti. Pag albino talaga siya, which is since wala siyang melanin, genetically, mas mahina talaga sila sa araw. Mahina sila sa heat tolerance, mahina sila sa direct sunlight. May tendencies na yung mga ibang species natin, pag albino, mahina yung mata. Yun yung mga genetic weaknesses nila. Pero, di man sing sa kalam ng ibang kalabaw si Puti at tila allergic sa initan, umaarangkada naman daw ito sa pagbibigay ng gatas. Wow! Nagagatasan daw ito hanggang 2 litro kada araw. Si Puti, malaking tulong talaga sa amin. Swerte si Puti sa buhay namin. Sa ginagatasan lang, araw-araw, mayroon kang 500. Nakakatulong sa gastos. Kaya naman, for today's video, samahan natin si Kuya Rodel mangolekta ng gatas ni Puti. Ilan po yung pinakagatasan? 4. Hindi po kayo nahihirapan? Hindi naman. At sa kasarapan ng pag-uusap namin ni Kuya Rodel, parang hindi natutuwa si Puti. Yung kalabaw ba na yan, hindi siya naninipa. Kunyari ikaw, naka-red ka, hindi ka ba sisipan? Tatakot. Bago pa tayo tuluyang masipa ni Puti, ang kanyang freshly collected milk, perfect gawing palaman. Ano pa, kundi puti rin siyempre, ang malinamnam na kesong puti. Sa paggawa ng kesong puti, pakukuluan muna ang gatas ng kalabaw, saka titimplahan ng lemon para mamuo ang keso. Sasalain, pipigain, saka lalagyan ng asin. Pwede nang ipalaman ang kesong puti. Yung lasa niya, parang nag-aagaw yung milky, tsaka yung alat, tsaka yung asim ng, ano yung tawag doon? Lemon. Kaya mix na siya. Kumbaga, neutral. Masarap. At dahil tsambahan lang ang pagkakataong magkaroon ng albino carabao, gumagamit ng AI o artificial insemination ang mga eksperto para magparami nito. Sa halip na natural na pagtatalik ng mga kalabaw, direktang inilalagay ang similya para masiguro ang ligtas at kontroladong pagbubuntis. Hindi po lahat ng naipapaanak ng puting kalabaw na ginamit ko is puti. May pagkakataon din po na kumukuha sa lahi ng inahin, kaya nagiging itim din po yung anak. Kapag po yung inahin natin albino at sinimilya natin ng albino carabao, mas malaki yung tsansa na yung maging calf o anak is maging puti. Pero kawander, bakit kaya itinuturing na swerte ang mga hayop na kulay puti? Sa ating kultura, very rare ito, no? Dahil nga hindi lahat ng mga hayop ay kulay puti. Nagbibigay ito ng uniqueness sa kanilang pananaw. Ang ating mga alaga, puti man o makulay,
Hindi lang swerte ang dala, kundi kakaibang saya at pag